Ika-68 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang pasukang ito na nagsisigawan ang mga tao sa sakit. Na ang ating bida ay pinangpapaslang ang mga masasamang faksyon na humaharang sa kanila. Na napasabi ang ating bida sa isip habang makikita ang kanyang muka na naamoy daw niya ang gamot sa isang bahagi. At sa kabilang bahagi daw naman ay naririnig niya ang mga tunog ng labanan. Na mabilis siyang pumunta sa naglalaban. At sinabi niya na Mara. Siya na daw ang bahala sa mga taong ito. At nang makapasok siya sa loob ay nagulat siya. Na pinagmamasdan niya ang mga ito at napasabi sa isip na sino daw ba ang kalaban nila. At may ibang tao bang nakarating dito bago sila. Na mabilis siyang tumungo doon at sinabi pa sa isip na kaya't dapat daw niyang tulungan sila. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan na ngayon pagkatapos ng lahat. Na mabilis niyang pinangapakan ito sa ulo na ikinasigaw ng mga ito ng sakit. At napasabi pa na sino daw ang buwisit na lalaking yan. At papaano daw siya ay nakalampas sa harapang pasukan. Na napasabi naman si Hayarim na sino daw siya. Na lumingon na tumugon ang ating bida sa kanya na hindi daw siya kaaway nila. At nandito daw siya para tulungan sila. Na napasabi naman si Princess Namar na sino daw siya. At mukhang taga Iron Blade Baek House daw ang kanyang kasuotan. Na sinabi naman ng isang ito na sa pagkakaalam daw niya, wala ni isa sa mga hukbo ng Justice Murim ang kasing husay daw ng lalaking ito. Na sinabi ng mga masasamang faksyon, habang patuloy ang ating bida sa pagwasiwas ng kanyang espada na unahin daw nilang patayin ang lalaking nagmula sa Iron Blade Baek House. Na napasabi naman ang ating bida na masyado daw marami ang mga ito. Na nanlaki ang mata niya na napasabi sa isip na hindi daw ito maari. Saglit nga lang daw. Dagdag pa niya na makikita ang mga lalaking ito na mga mandirigma daw ba ng Arrowroot ang nasa pagitan ng Scarlet Smoke Clan. At biglang naalala niya noong sila ay tinambangan na napasabi pa ang ating bida. Sa isip na ito daw ang mga bastardong iyon. Nadagdag pa niya sa isip habang makikita ang mga ito na sila daw ang umatake sa kanila noong prosesyon ng mga mangangalakal ng Noble Lee. Na makikita pa noong ginawang pananggalang si Lady Yeon at si Jo Mujay. Na napasabi pa sa isip ang ating bida na nanlaki pa ang mata na tiyak daw na hinahanap pa rin sila ng kanyang lolo. Dagdag pa niya na kung makikialam daw siya ngayon at papatayin sila, makakatulong daw ito sa kanyang lolo. At pagkatapos ay nagpakawala ang ating bida ng malakas na pag-atake habang sinasabi niya na sila daw ay napakarami ng pinatay na tao. At nang tinamaan ang mga ito ng ginawa niyang atake ay napasigaw sa sakit ang mga ito. Habang patuloy siya sa pag-atake ay sinasabi niya sa kanyang isip na 10. Na makikita ang mga kalaban na sinabi pa niya sa isip na 20. Na nanlalaki pa rin sa galit ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na 30. At ilan pa daw ba ang kailangan niyang patayin bago sila tuluyang maubos? Na makikita ang dugo na nagsisitalsikan habang ang mga ito ay sumisigaw ng sakit. Na hindi makapaniwala ang isang ito na sinabi sa kanyang isip habang nanunood sa ating bida na hindi daw niya alam kung sino siya pero napakalakas daw niya. At dapat nilang gamitin ang pagkakataong ito ngayon. At pagkatapos ay sinabi niya sa mga sundalo na ito na daw ang pagkakataon nila. Iwanan daw ang pormasyon at lumusog. At sundan daw nila ang lalaking iyon at sumugod. Habang nasa ere ang ating bida ay nagkasalpukan ang mga ito na napasabi pa ang mga taga-masamang faction na sila daw ay nagsanib puwersa na. Dahil daw iyon sa nag-isang tarantadong taga-Iron Blade Baek House. Nang biglang may 5 aninong pumapasok sa pintuan habang ito ay tumatawa. Na sinabi pa ng nasa gitna na ang mga ipis na ito. At pagkatapos ay malakas itong sumigaw at sinabi na paano daw siya nakapasok. Ang bastardong ito na parang dagga. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na ganun daw pala. Sa tingin daw niya siya ay taga-celestial blood flame. Nasabay-sabay na sumugod ito sa ating bida na sinasabi pa na ikaw na maliit na dagga. Na sinabi pa ng kalbo na patayin daw siya kaagad. Natumugon ang ating bida na sige gawin daw nila. At pagkatapos ay hinarang niya ang 2 na umatake sa kanya. Ngunit ang 3 pa ay nasa ere na malakas siyang hahapasin ng kanilang sandata. Na siya ay mabilis na napatilapon sa sahig. Na makikita ang paa ng ating bida ay bumaon sa lupa. Napatuloy pa din niyang hinarangan ang atake ng 5 na napasabi ang monghe na itong buwisit na ito. At pagkatapos ay malakas na sumigaw ang ating bida. Na ikinadistansya nilang 5 na napatalon sa ere
na napasabi pa ang monghe sa kanya na ayos daw ang kanyang ginawa. At pagkatapos ay muli na naman silang atake ng sabay-sabay mula sa ere na sinabing muli ng monghe na tingnan daw nila kung hanggang saan siya tatagal sa kanila. Na mabilis namang iniwasan ng ating bida ang mga enerhiya na ibinato sa kanya habang sinasabi niya sa kanyang isip na itutuon daw niya ang kanyang inner key sa kanyang mga binti upang makapaglunsad daw siya ng isang sorpresang atake sa kanila. At pagkatapos ay gagawa ng malakas at mabilis na pagsipa ang ating bida. Na tumama ito sa bawat isa sa kanila na halos matanggal ang panga ng isa. Na ang isa naman ay tinamaan direkta sa panga. Na ang monghe naman ay tinamaan sa ulo. Na ang dalawa ay bumagsak sa sahig na duguan ang mga muka habang ang monghe ay napahawak lang sa kanyang pisngi. At makikita ang dalawa na ang isa ay wala ng malay. At ang isa ay patuloy sa kanyang pagsusuka ng dugo. Na napasabi naman ang dalawang hindi niya tinamaan na imposible daw ito. Halos mapatay daw niya sila sa isang suguran lamang. Na napasabi naman ang monghe sa kanya habang pababa na siya sa ere na paano daw ito nangyari. Dagdag pa nito na paano daw niya nagawang harapin ang pinakamagagaling sa kanila na nakarating na daw sa ruro. Na nakatingin sa dalawang kasama. Ang monghe na nangangalit ang ngipin na sinabi sa isip na isa na daw ang patay, ang isa pa daw ay malapit ng mamatay dahil sa labis na pagdurugo. Dagdag pa nito na siya daw ay isang mabagsik na kalaban. Na makikita ang muka nito na nakatingin sa ating bida na nangangalit ang mga ngipin na sinabi na buwisit. Mukhang kakalampas lang daw niya ng 20, pero taglay na daw niya ang ganitong nakakatakot na lakas. At isa nga daw pala siyang tao na nagmula sa Iron Blade Bike House. Habang nakatayo ang ating bida, ay sinabi niya habang papasugod ang mga ito na salamat daw sa mga papuri pero ang kanyang martial arts daw ay hindi bunga ng pagiging bahagi ng Iron Blade Bike House. Na napasabi pa ang mga ito na pinatay daw niya ang kanilang big brother. Kaya hindi daw nila siya mapapatawad. Na sinabi naman ang ating bida sa kanila na iwawasiwas na niya ang kanyang espada na hindi rin daw niya patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Dagdag pa niya na ang pagpatay daw sa kanila ngayon ay ang kanyang desisyon, hindi daw desisyon ng Baek House. At dito na po nagtatapos ang ika-68 kabanata. Ika-69 na kabanata sa pagpapatuloy. Winasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa 3 kalaban na papasugod sa kanya. Na ang grupo ni Baek Yeye at Nambung Siong ay nakarating na. At sinabi ni Nambung Yeong na patayin daw nila ang mga walang hiyang arrow-root. Sugurin na daw nila ang mga ito. Na ang monghe ay nakatingin sa kanila na sinabi niya na lintik na ito. Bumagsak na daw ba ang tarangkahan? At ano na daw ang nangyari sa mga mabagsik na Savage Second Enigma at Fatal Enigma? Na sinabi ng ating bida na unti-unti siyang nawawala na hindi daw ito ang oras para mag-alala siya sa kanila. Na napasabi ang 3 ito na siya daw ay bigla na lang nawala. At saan daw siya kaya nagpunta? Na napalingon ang monghe sa kanyang gilid. At sinabi habang winasiwas niya ang kanyang sandata na paparating na daw siya. Na mabilis namang hinarang ito ng ating bida. Na makikita ang muka ng ating bida na medyo nagulat at napasabi sa isip na hindi daw kapanipaniwala. Ito daw ang unang beses na may nakaunawa sa Divine Marriage Steps. Tiyak daw na isa siya ay isang malakas na martial artist. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na kailangan daw niyang umatake ng tuloy-tuloy. Na hinarang naman ito ng monghe. At napasabi ito sa isip habang makikita ang muka na ang kanyang estilo daw ng espada ay kahanga-hanga. At siya daw ay mapanganib. At pagkatapos ay mabilis na umatake sa kanya ang isa sa gilid. At ang isa naman ay sa kabilang gilid ng ating bida. Na ang ginawa nilang atake sa ating bida ay parehas niyang iniwasan. Na makikita ang mata ng monghe na napasabi ito sa kanyang isip na nakaligtas daw siya dahil sa mga kambal. At hindi na daw niya siya pwedeng hayaan na maipit siya. At pagkatapos ay gagawa ito ng kanyang kasanayan na sinabi pa niya sa kanyang isip na ito na daw ang kanyang pagkakataon. Ngayon na daw ang pagkakataon dahil baka wala na daw kasunod na darating sa kanya. Na makikita ang mata ng 2 kambal na nakatingin sa monghe. At pagkatapos ay mabilis silang dumistansya sa ating bida papalayo. Na lumiwanag ang mga mata ng 2 kambal at naglabas ng enerhiya habang tumatawa.
At naglabas din ng enerhiya ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ibubuhos na daw nila ang lahat sa tirang iyon. Dagdag pa niya na kaya't hindi na rin daw siya dapat magpigil sa kanyang sarili ngayon. Na itinira na ng monghe ang kanyang pangmalakasan na atake na sinabi pa niya sa kanyang isip na ilalabas na daw niya ang pinakamahusay niyang energy sword. Na itinaas naman ng ating bida ang kanyang espadang may enerhiya at sumigaw siya na nagkalat ang matatalim na enerhiya sa ere. At ang mga ito ay papunta sa mga kalaban niya. Na nagulat ang dalawang kambal sa kanilang nakikita na napasabi ang isa na ito daw ay isang fiery spirit sword shower. Na sinabi naman ng isa na ito daw ay hindi ka panipaniwala. Na napasabi naman ang monghe na naiinis na paano daw siya nakakabato ng napakaraming fiery spirit swords. At pagkatapos ay makikita ang mga ito ay tinamaan ng kanyang fiery spirit swords na bumaon sa kanilang katawan. Pati na ang monghe ay tinamaan nito na napasigaw sa sakit. Na makikita pa ang muka nito na napasabi siya na ito daw talaga ay hindi ka panipaniwala. Isang lalaki daw na kayang magpakawala ng bagyo ng fiery spirit swords. At pagkatapos ay napahinga ng malalim ang ating bida na ibinaba na niya ang kanyang espada. Na makikita ang dalawang kambal na nabutas ang katawan sa lakas ng fiery spirit swords at wala ng buhay. Na sinabi naman ng monghe habang nakaluhod at nabutas din ang katawan na siya daw ay isang celestial blood flame. At sa wakas, natalo daw siya ng isang hindi kilalang ulol. At pagkatapos ito ay bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Na nagulat naman at hindi makapaniwala si Baekyeye at si Nambung Siong na napasabi sila na pinatay daw ng ating bida ang celestial blood flame. At pagkatapos ay masayang nagtaas ang mga ito ng kanilang kamay na sinabi ng mga ito na ang celestial blood flame daw ay patay na. Na napasabi naman ang may pamaypay na ito na hindi daw niya alam kung sino siya pero tiyak daw na siya ay makapangyarihan. Na sinabi naman sa kanya ni Princess Namar na nabuhay daw sila dahil sa kanya. Na sinabi naman ng mga ito na ang celestial blood flames daw ay patay na. Pero hindi pa daw ito ang katapusan. Dagdag pa nito na busit. Nang biglang daldawang invincible blade ang tumama sa mga ito na ikinagulat nila. Na napasigaw ng sakit at sinabi na tumakbo na daw sila. Ito pala ay ang fatal enigma at ang second enigma na parang asong nasisiraan na ng ulo na naglalabasan ang laway sa bibig. Na makikita ang dalawa na sinigaw pa ng mga lalaki na ang mabagsik na savage second enigma at fatal enigma. At mukhang mga halimaw na daw sila. Na napatingin naman ang ating bida na napasabi sa isip na naging mas makapangyarihan daw sila ngayon. Dagdag pa niya na pati daw ang mga tao na iniligtas niya ng may labis na pagsisikap ay namatay sa kanilang mga kamay. Na nanggigigil sa galit ang ating bida na sinabi pa niya na ang mga walang hiyang hayop na ito. At naalala pa niya na napasabi siya na sa kanilang presensya, naalala daw niya ang sinabi ng kanyang lolo. Nasa marami daw nilang maruruming trick sa Ganghyo, may isa daw na nag-uugnay sa pagpapagana ng mga natatagong kapangyarihan. Gamit ang karayom, kaya daw nilang ilabas ang isang malaking kapangyarihan, at kahit na gumamit daw sila ng droga. Na sinabi pa sa kwento na droga, ang salitang ginamit dito ay danyak, na maaaring maunawaan bilang mga steroid na nagpapabuti sa iyong pagganap, ngunit maaari ring kumilos bilang gamot kung ikaw ay malapit ng mamatay. Sinabi pa sa kanya ng kanyang lolo na nandyan daw ang sikat na teknik na gumamit ng droga upang palakasin ang mga natatagong kakayahan at hadlangan daw ang makatuwirang pag-isip. Na tinatawag na Black Bull Gang. At dito na po nagtatapos ang ika-69 na kabanata. Ika-70 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita sina Fatal Enigma at si Second Fatal Enigma na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na ang Color Emperor ang pinuno ng 8 Heavenly Martial Emperors at isa sa 3 makapangyarihan ng Justice Sect, Evil Sect, at Black Sect na namumuno daw sa Ganghyo. At ang Black Bull Gang ay kilala daw na hindi lumalapit sa teritoryo ng Scarlet Smoke Clan pero ngayon mukhang nagbago na daw ang lahat. Dagdag pa niyang sinabi na nangangalit ang mga ngipin na saka na lang daw niya ito iisipin. At mabilis siyang nawala na sumugod habang ang dalawang enigma ay gumagawa ng pag-atake sa iba niyang kasamahan. Na napasabi si Nambung Siong na tumakbo na daw sila. At sila daw ay sabay-sabay na sumasalakay sa kanila. Na makikita ang ating bida sa ere na sinabi niya na siya daw ang kalabanin nila.
Na pinaangat niya ang isang makapal na sahig para harangan ang mga ginawang pag-atake ng mga ito. Na makikita ang mga itinira ng mga ito ay naharang ng sahig na pinaangat ng ating bida. Na napasabi si Nambung Siyong na ayos lang daw sila. At naligtas daw ang mga buhay nila. At kung nagkaroon pa daw ng kahit isang saglit na pagkaantala, sigurado daw na. Hindi na niya naituloy na makikita si Savage Second Enigma na sobrang nainis. Na sinabi pa sa kwento na ang dahilan daw kung bakit sinubukan ng Fatal Enigma at Savage Second Enigma na magpalipas ng oras sa teritoryo ng Secret Smoke Clan ay hindi lang para supilin ang mga tropa ni Namar, kundi pati na rin daw para magkaroon ng oras na ipamahagi ang mga droga. Na makikita ang droga at ang mga anino sa likuran. Na sinabi pa sa kwento na ang paraan daw ng pamamahagi ng photovoltaic explosion drug upang suriin ang bisa nito, ay una nilang binalak na ipainom ito sa mga alagad, ngunit wala ng oras para gawin yon dahil lumitaw si Sung Woo-moon. Na makikita si Fatal Enigma na naghagis ng mga pamato, na sinabi pa sa kwento na labis na nagdalamhati sa pagkamatay ng kanilang nakatatandang kapatid na si Celestial Blood Flame, at hindi daw nag-atubili ang dalawang lalaki na inumin ang droga at salakayin si Sung Woo-moon. At gaya daw ng inaasahan ng Evil Triad of the Summit, ang drogang ipinadala ng Black Bull Gang ay talagang may depekto. Na makikita ang dalawa na sinabi pa sa kwento na hindi lang nito nabigong palakasin ang lakas ng isang tao at naging sanhi pa ng pagkawala ng kanilang katinuan, kundi nang mawala ang epekto ng gamot, lubos nitong naubos ang kanilang lakas. Makikita ang aninong ito na sinabi pa sa kwento na sadyang hindi daw binanggit ng Black Bull Gang ang side effect na ito. Na makikita ang dalawa na patuloy sa pag-atake. Na napasabi sa kanyang sarili si Baekhyeye na ito daw ay nakakabwisit. Inaatake nila tayo mula sa lahat ng direksyon, walang puwang. At kailangan daw ba nilang iasa ang lahat kay Sung Woo-moon? Na nakatago pa rin ang ating bida sa likod ng makapal na sahig na sinasabi niya sa kanyang isip na ang pagharang gamit ang pader ay may hangganan din na gumamit siya ng may enerhiyang mata na sinabi niya sa isip na tandaan ang direksyon at bilis ng mga blades at baduk blades, pati na ang kanilang mga pag-ikot. Ang pinakamahusay daw na depensa ay mga linya. Na makikita ang mga linyang itip na umiiwas sa mga pamato, na sinabi pa niya sa isip na ang mga linya ng drawing. Na siya ay mabilis na tumakbo sa gilid. At pagkatapos ay mabilis siyang sumugod. Sa tulong ng mga linyang itim ay nagawa niyang maiwasan ang mga pamato. Na siya ay naghanda ng itaga ang kanyang espada. Na napasabi naman si Baekhyeye sa kanyang sarili na parang nag-ukit ng mga linya gamit ang brush, sinasalubong niya ang mga beads at blades. At ang bilis daw ay hindi rin kapanipaniwala. Na makikita ang daldawang ito na sinasabi sa ating bida na mamatay daw siya. Na makikita ang muka ng ating bida na sige. Kung ganun tapusin na daw nila dito ngayon. Na siya ay gumamit ng Wind Fury Storm. Na sinalubong naman ito ng dalawa ng kanila ring ginawang atake. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na magdadagdag ako ng Energy Sword Shower sa Wind Fury Storm. Na ginawa na nga ito ng ating bida na makikita. Na napasigaw naman ang dalawang ito habang naglalabas ng mga laway sa bibig. At ang mga ito ay tinamaan ng atake ng ating bida. Na ikinawasak ng mga sandata ng mga ito. Na makikita ang ngipin ng ating bida na nangangalit pa din na makikita siyang nakatingin sa ibaba. Na makikita ang kanyang muka na napasabi sa kanyang isip na nawala na ang lahat ng lakas ng aking dantian. Na bumagsak ang ating bida na sinabi pa niya na nasobrahan daw siya ng paggamit nito. Na makikita si Mara na mabilis na tumatakbo. Na agad niyang sinalo ang ating bida. Na napasabi ang ating bida na salamat daw Mara. Na tumugon ito na wala lang daw ito. Na tumawa naman ang ating bida. Na nakatingin si Baekhyeye sa kanila na sinabi sa kanyang sarili na Sung Woo-moon na gawa daw niya. Na nagsigawan ang mga ito na napasabi na ang Iron Blade Baek House at ang Nambung House daw ay natalo ang mga mandurugas. Dagdag pa ng mga ito na nagawa daw nila. Na makikita naman si Baek Dogon na napasabi sa isip na ang tanga na taga nayon na yon. Maaaring mas malakas daw siya kaysa sa kanyang inay. Ang ulol na yon. Makikita pa ang mata nito na nangangalit ang ngipin na sinabi pa sa isip na ano daw ang mangyayari kung malaman niya ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Makikita ang tatlong ito na naglalakad sa unahan. Na sinabi ni Princess Namar na ang kanyang martial arts ay walang kapantay.
Mukhang kasing edad ko siya. Na napasabi naman si Herim na alam mo ba? Nadismaya ako sa sarili ko ngayon. Tila masyado akong tiwala sa aking mga kakayahan. Na napasabi naman ang isang ito na napakabuti ba talaga ng Iron Blade Bike House. Hindi ko alam na may ganitong kapangyarihang dragon na katulad niya. Na napasabi naman si Princess Namar na dahil sa pagmamadali namin, hindi daw sila nakapagpasalamat ng maayos. Herim na oo, pero ayos lang, wala na tayong magagawa tungkol dito. Kahit na mukhang sobrang bastos kami ngayon. Natumugon ang may pamaypay na dapat nating tukuyin kung sino siya sa lalong madaling panahon pagbalik natin. Natumugon si Princess Namar na oo, at sinabi niya sa kanyang isip na sana daw ay magkitang muli sila. At dito na po nagtatapos ang ika-70 kabanata.